Capricorn! Hello my dear Capricorn! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon my dear is yung ating first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2026. And this is a general reading. Reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general readings, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And dun po sa mga interested or interesado po sa ating private reading, nasa description box down below yung link ng ating, yung mga link or yung mga information, mga details na kinakailangan mo my dear, para po makontak ang inyong lingkod. Okay, so hindi ako makabirit. Hopefully, malakas naman yung registered ng boses ko kasi night shift tayo ngayon my dear. Okay, so respeto na lang sa mga natutulog, hindi tayo pwedeng sumigaw. Okay, kung nasanay ka na lagi akong sumisigaw, pag nagpalit tayo ng shift, nag night shift tayo po ay bubulong. Pero pag umaga tayo nagre-reading, talagang bulabog talaga yan, talaga sisigaw talaga ako. With energy, okay? So, tingnan natin my dear. Let me see. Paggabi medyo kontrolado ko talaga yung aking energy kasi syempre iniisip ko yung mga natutulog. Okay. So tingnan natin my dear. Let me see my dear Capricorn. Tingnan natin what is going on. What is this? We have here the stock energy. The Four of Cups. Okay, parang merong merong humihila sa iyo my dear. Parang sinasabi, wag ka muna mag-move on. Dito ka muna, tambay ka muna dito. Okay? Ito, stock na energy to my dear. Four of Cups is energy of stock. Pero at the same time, nagre-release din to ng energy na is about time na bitawan mo kung ano yung bagay na yan. Okay? So, sa pagpasok, my dear, ng first 15 days of May, possible, my dear, na maramdaman mo na it's about time na mag-let go sa isang certain na negative energy konektado sa emotion. Okay? Pero, dahil Four of Cups nga to, possible na hindi magiging madali para sa'yo to. Okay? Parang kumakapit pa, my dear, itong energy na to. Kahit na pumapasok ng energy na Capricorn, it's time to let it go. Let it go, let it go. Go, go, go. Ganon. Okay? So, let's go tayo, my dear. Let's go. Additional cards. The Eight of Wands, yes. You're receiving a message of letting go. Okay. Hindi lang to sa relationship or connection. Meron din mga bagay-bagay. Okay. Posibleng mga gamit sa bahay. Anything under the sun. Okay. So, iba-iba kasi general nga to. Yung iba, baka may kinalaman sa mga personal things. Yung iba, posibleng may kinalaman sa mga habit. Okay. Mga maling gawain or mga addiction or something, pwede naman my dear ha, pwede. Okay? Yung iba naman is simple galit, sama ng loob, okay, yung mga ganon, no? Pero sa combination ng Four of Cups at saka Eight of Wands, this is energy of letting go, okay, dun sa energy na yon. Pero nakikita ko talaga, o nararamdaman ko my dear na kumakapit ka dun sa energy na yon. Okay, kumbaga parang patawarin mo na, parang ganon, okay, move forward na tayo. Okay, let me see next card tayo. We have here the energy of the Page of Sword. Okay, stop stalking. Okay. Excuse me. Natawa ako doon. Okay. Tama din kay stock. Okay, kung ikaw ay nag-i-stock, it really doesn't matter kung ang ini-stock mo ay dati mong karelasyon or kung sino man yung ini-stock mo. Sinasabi dito, stop stalking. Okay? Wag mo nang i-stock, wag ka na maging curious kung ano nangyayari sa buhay niya. It's time for you to move forward, okay? Kasi possible na baka nagbe-waste ka lang ng time. Yun ang nakuha ko my dear sa energy ng Page of Sword. And huwag ka rin magpadalos-dalos, my dear, sa paggawa ng desisyon kasi possible na nangingibabaw yung emotion mo, my dear, ngayong first 15 days of May. Okay? Okay. Let me see. Additional cards.
The Queen of Wands. Medyo impulsive yung energy pagdating sa mga wands, ha? Medyo impulsive, my dear. No? Pero may warning ka. Huwag magpadalos-dalos and meron kang energy ng stop stalking, okay? Unstoppable yung energy, my dear, ng Queen of Wands. So, possible na talagang meron mga sasagi sa isipan mo na talagang gagawin mo talaga maski hindi ka sure once again. Dahil nauna yung ating Four of Cups, possible na bugso ng damdamin, my dear. So, 'di ba? Alam natin pag damdamin natin ang nauuna, maraming mga bagay ang hindi natin nagugustuhan pagkatapos ng mga decision making natin, my dear, ha? So, pag-isipan na mabuti ang mga gagawin. Okay, possible na maging very impulsive ka talaga. Like, gagawin ko to, pupuntahan ko to, yung mga ganyan. Okay, pero may kinalaman kasi yun sa emotion mo eh, okay? Let me see. Kaya pala sinasabi sa iyo, my dear, na i-let go mo na. Speaking of let go, we have here the energy of the Hierophant, combination or partner ng ating Four of Cups. This is more on energy ng ating buong may kapal. Hierophant is more on the spiritual side talaga siya, okay? So, kung makikita mo dito, sa ating Four of Cups, merong 4 na cups, kaya nga 4 of cups. Pero that is a combination ng 3 cups at saka ng energy ng Ace of Cups. Ayun o, yung nakalutang sa taas. And I have this energy, sabi ko nga, you are receiving this message or energy sa first 15 days of May na Capricorn is about time na mag-let go sa kahit anuman na mga emotional, let's just call it emotional blockages. Ibig sabihin, possible na hindi na nagsiserve sa'yo, no longer serving you, my dear. So, yung message na yon is, madalas naman ginagawa natin to eh. Bilang isang tao talaga, minsan ginagawa natin to, aminin natin o hindi. Kahit nasabihin mo na nakaka-receive na tayo ng message galing sa ating buong may kapal, na is about time na mag-let go tayo sa isang bagay. Minsan hindi naman minsan, madalas. Diba, hindi natin sinusunod, hindi natin ginagawa. Okay? So, you will be receiving messages galing sa ating buong may kapal na kinakalabit ka, my dear Capricorn. Sinasabi sa'yo, Capricorn, is about time na i-let go mo kung ano yung mga bagay na hindi na talaga nagsiserve sa'yo. Pero once again, siguro dahil sa dala-dala na energy ka, pero bago pa lumabas si Queen of Wands, nabanggit ko na medyo may pagka-impulsive yung energy mo talaga, okay? So, yon. Pero, yung impulsive na energy is sometimes dala-dala talaga yan ni Queen of Wands because meron siyang unstoppable na energy, okay? So, let me see, my dear. Next card is the energy of the Ace of Wands. Okay, it's time na mag-umpisa ka ulit, my dear. Okay, it's about time na mag-reboot ka, mag-restart ka. Transformation, my dear. Sabi ko nga, marami kang kinakailangan na i-let go. Although, angat na angat yung may kinalaman sa emotion, pero kung medyo iaano kasi natin, my dear, yung energy, kung i-connect natin kunyari sa mga personal na kasangkapan sa bahay or something, di ba may emotional attachment? Kaya hindi natin minsan nabibitaw-bitawan yung mga electric pan, yung mga sirang mga something, yung mga ilang taon nang ipapagawa, di ba yung mga ganyan? Because of, meron siyang attachment, meron siyang something, okay? Pero decluttering, my dear, ang first 15 days of May. So, hindi naman sa lahat because this is a general for some of you, posibleng ang sa bahay, for some of you, may kinalaman sa emotion, for some of you is posibleng change of environment, change of location, yung mga ganyan na nakukuha ko kasi merong energy ng Ace of Wands. Normally, ang Ace of Wands is transformation yan, posibleng lipat trabaho, lipat bahay, yung mga ganyan. Okay, that is a big event and big transformation. And minsan nako-connect din sa energy ng cutting off something, okay? Something na matagal mo nang hawak or matagal nang nagtatambay sa'yo, lalo na sa usapin ng emotion, okay? So, let's go tayo, my dear. And nabanggit ko kanina, stop stalking, okay? The Lovers, okay? Page of sword and the Lover's card. Possible na you are stalking somebody that you love, my dear, okay? Pero nakukuha ko na parang it's not worth it. Okay, it's not worth it, my dear Capricorn. So, possible din, my dear, na pumasok ka sa panibagong relationship, okay? Pero once again, medyo may pagka-impulsive ka.
although sinasadya sa'yo, my dear, na mag-start ka ng something, pero kung ito ay bugso ng damdamin dahil malungkot ka lang or something, I think wag mo na lang siguro i-proceed. Kasi possible din, my dear, na mag-start ka ng panibagong relationship or pwede ang nakukuha ko ngayon is gusto mong makipagbalikan. Okay, yun ang nakukuha ko, my dear. Gusto mong makipagbalikan. Hierophant, Ace of Wands, at saka the Lovers is possible of reconnect. Okay, reconnection, pwede. Okay, pwedeng ganon. Pero, yeah, maybe malungkot ka lang or baka namimiss mo lang yung tao na yon. Pero, yeah, hindi naman talaga as in like, yon. Okay, let me see, my dear Capricorn. Last card tayo. We have here the energy of the Knight of Sword. Actually, ang Knight is very aggressive. And wow, nagpartner talaga sila ni Queen of Wands, okay? So, wala makakapigil talaga, my dear, sa mga bagay na gusto mong mangyari. Pero just be mindful, my dear, na emotion mo ang nangingibabaw sa first 15 days of May. So, malamang sa malamang, na pag natapos mong gawin yung desisyon na yon, meron ka mga regret na maramdaman, okay? Meron ka mga pagsisisi na maramdaman, my dear. Pero, yun nga, basta stop stalking, and kung yung isang bagay is wala na talagang benefit sa'yo, is about time na i-cut mo siya, okay? I don't see, my dear, na pilitin mo yung isang tao na makipag-reconnect sa'yo. Okay, yun na nakukuha ko dito. I don't see na it necessary or parang maganda na ipilit mo ang sarili mo sa isang tao or pilitin mo yung connection or yung situation na maging okay. Yun ang nakukuha ko. Bottom deck of the card is the energy of the Justice. My dear, may energy ng revenge to. Kaya pala, my dear, may devil card sa ilalim mo. May energy ng revenge to. For some of you, my dear, kaya gusto mo lang makipag-reconnect. Kasi gusto mong konyatan yung jowa mo o yung ex mo or something or kung sino man yan, my dear. Parang gusto mong umisa. Okay? Parang may energy ng revenge dito, my dear. Okay? Once again, sabi ko nga kanina, paulit-ulit ako, my dear, nasa area siya, my dear, ng emotion. Pero kagaya nga na sinasabi ko, my dear, hindi lahat ng revenge ay merong successful na ending. Okay? Yun na nakukuha ko. And sinasabihan ka na, my dear, ng ating Hierophant over here na it's about time na mag-let go. So, wag masyadong matigas ang panga, ha? Okay. So, my dear Capricorn, yan ang nasagap natin na reading para sa yung first 15 days of May. I always hope and pray, my dear, na yung mga reading natin, yung mga ginagawa kong reading, my dear, ay nakakatulong po sa ating lahat. And always remember na mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po. Thank you, my dear.